Yan po mga ka-journey, isang pagpalang umaga sa ating lahat, no? Kain muna ako kasi alis na naman tayo. Yan, dito si Ate Mings. Yan si Ate Mings, tumawag. Yan. Yan, mga ka-journey, si Ate Mings. At saka aking pau-pau. Oh. May goat na nakita dali. Oh, may goat nakita. May goat. Wow, lang. May goat nakita daw. May goat daw siya nakita, Mari. Papasto daw siya ng goat. Kain po tayo mga ka-journey. Nasa ko na nga lang. Kuha lang to kanang ang tawag nito? Century tuna. Century tuna na apritada. Ang usapan namin kagabi mga ka-journey na tumanggap sila ng booking na medyo malayo sa part of mga provinces para matry namin, tapos doon kami magpaikot-ikot na lang kung hanggat maaari. Eh wala mang hudyat, ang sabihin wala silang nakuhang booking siguro. Ang malaman lang mamaya yan kung meron na silang nakuha. Mahirap ang mga booking pagkano. Karamihan yung mga doon banda sa malalayo mga ka-journey, kaya nahirapan din kami magano. Medyo nangangapa talaga kami rin. Hindi first timer. Kung paano yung mga pasikot-sikot dyan ba, discard yan sa mga ganyan. Pero matutunan din namin yan. Kaya nga sabi ko sa kanila kagabi, karamihan nakikita natin mga booking mga nasa part of probinsya. I-try natin sa mga parting Pampanga, yan, Bulacan doon sa may kalagitnaan kasi ito, Bulacan din kasi pinuntahan namin nung hapon sa San Jose del Monte. So, try namin nga doon banda pa, dito mga parting Baliwag, halimbawa yan, San Rafael, mga yan. I-try namin kung paano ang sistema kasi medyo mas kaya lang ang mga pick up talaga karamihan dito sa metro, tapos i-travel papuntang probinsya. Kaya yun ang sabi ko sa kanila kagabi, try nyong tumanggap na ang ruta ay papatungo dun sa norte. Try natin kasi dito lang kami sa metro kahit pa paano medyo maganda-ganda ang kitaan kasi pag pa-south ang direksyon okay rin naman, pero talagang bugbog sarado ka dito sa traffic pagka pa-south. Yun ang pero pag dito pa norte kahit pa paano hindi gaano mga ka-journey. Sa taas ng gas pa naman, tapos maipit kasi matinding traffic, talo na. Pero sabi mo sa kanila, sugal talaga tayo kasi naghahabol talaga kami ngayon mga ka-journey, naghahabol kami. Sana makasurvive.
patawag si Dudong. Hinintay ko nga mga journey para tulog yata itong mga ito ah. Wala talaga nakuha siguro booking na mga probinsya. So, dito talaga tayo maghintay-hintay mga ka-journey sa metro. Sa metro kasi bugsarado ka sa traffic tapos mababa ang bigay. Ganun talaga. Kailangan natin magtiyaga. Sarap ng buhay ngayon. Hindi natin tiyagain yung mga ganyan. Wala rin mangyayari. Kaya tiyaga lang talaga tayo nakaka-journey kahit mababa pa yan. Patusin na namin yun. Ganun talaga. Tapos sa hapon nagka-aberya pa kami kahapon mga ka-journey. Hindi naman yung aberya sabihin si Dudong nakabundol ng kotse Toyota Avanza yata yun. Na-start ni Dudong na naka-cambio, kumadyot, dikitan ang nakapark kami pare-parehas, nakapark. Ngayon, parang nagbuntutan kami ng park ganun. Tapos, gusto ni Dudong magpa-aircon. Nasa loob kami ng church, no? Nasa loob kami ng church. Nasa loob kami ng compound ng church, nakapark dahil magti-church kami. Medyo matagal-tagal pa naman yung oras. Binuksan ni Dudong yung papaanda rin Dudong yung sasakyan dahil tawag nito magpapa-aircon. Hindi niya nakapa muna yung cambio nga, nakakambyo ako nag-park nun kasi pag ako nag-park talaga naka-automatic cambio yun, tapos naka-handbrake. Na-start niya ngayon, pag-start ko parang kumadyot, dikit ang parada kasi sa loob po ng compound ng church, dikit, di kumadyot kahit naka-handbrake, parang niya, kinalagkad niya yung sasakyan kasi in-start niya iwang click ang start nun, pag tit, pag ganun tit, nakaabot doon sa sa puwitan ng kotse. Nagasgasan lang naman, walang nayuki. Nagasgasan kasi yung dalawang tornilyo sa plaka, yun ang tumama doon sa puwitan ng parang gumanon sandali, parang gumanon, pero nag-rebound din ang sa L3 kasi naka-handbrake nga po yun Kung ba parang kumadyot lang siyang ganun, parang gumanon. Tumama doon sa sa kotse. Buti na lang mabait yung may-ari. Kasi pares-pares kami magcha-charge noon pati yung may-ari magcha-charge din siya. Wala sabi niya, sige hayaan mo na yun, hindi na isipin yun. Tapos chinek niya kung mabuksan ang likuran, nabubuksan naman, dalang may gas-gas lang doon sa bandang puwitan talaga ng sasakyan niya kasi medyo mataas ang doon malapit sa yung lapatan ng pinto sa likod, doon sa baba ng konti, yung sa pinaka bumper sa puwitan, may gas lang, walang nayupi, gas lang kasi nag-rebound lang konti yung sasakyan ganun naangatin siya pero tinamaan talaga yung manig niya kasi parang kumbaga sa parang nasuntok, nangusuan Nako,
Sabi ko, "Tung." Tinanong niya ako nung yung may-ari ng kotse. Bagong driver ba yan? Sabi ko, bagong driver ko yan. Anak mo po yan. Hindi pa talaga masyadong kabisado gamay. Sabi ko, pasensya na po kayo. Talagang hindi naman din po sinasadya na nakaligtaan lang niya yung yung cambio. I-neutral. Buti na, hindi naman nag-ano nangyari. Kaya, kung pinabayad kami noon, ako, pinakamahina noon, 3,000. Kasi ipapaano pa yun, diba? Parang sisipatin pa ng yun eh, Tagalatero. Siyempre, pepresyuhan din ng Tagalatero yun. Buti nila, hindi na kami pinabayad. Diyan sabi ni Dudong, present of mind ka talaga kasi hindi biro to. Buti ka mo, siyempre, sa loob ng church yun, walang dumaan na tao. Kasi kung may dumaan na tao yun, may tao dyan sa gitna. Tapos nagkataon ba? Halimbawa na nagkataon. Tapos biglang napadaan doon, tapos tsaka naman nabundol ng ganun, di siyempre maipit yun, mapitpit doon sa gitna. Yun ang inaalala ko. Doon ako kinabahan agad nung naisip ko. Sabi ko, nako. Ganun pa man, sabi ko sa kanya, church experience. Sabi ko, ang dami mo po ang dapat talaga matutunan. Basta-basta, ang pinaka-proper posisyon kapag kayo nagpaandar ng sasakyan, nasa taas ka, nakaupo. Sinicheck mabuti yung kung halimbawa, manual. Pag sinabing manual, hindi kambyada talaga yan. Hindi yung may clutch ba. Kaya check mo yan kung naka-neutral. Tapos nakatapa ka talaga ng preno kung hanggat maaari. Tapos naka-handbrake bago mo i-start. Tapos klaro kung walang taong padaan-daan dyan. Kasi di mo masasabi ang aksidente. Baka biglang nag-wild yan, biglang kumarurot yan. Tapos may tao pala sa harapan. Kaya kailangan klaro. Clear ang Tapos naka-handbrake, nakatapak ang paa mo sa preno, yan ang pinaka-proper na sabi ko sa kanya. Huwag mong kaligtaan yan kasi pag nagkamali ka riyan talaga, dalawa lang, property damage o kaya tao, ang ma-aksidente mo. Napakahirap pagka magkaroon ng ganun kasi malaking abala yun sa biyahe po eh. Sa bagay, ang aksidente, di mo naman talaga rin kasi masasabi. Pero mas mainam pa rin yung magdubli ingat, sabi sa dubli ingat. Ingat, present of mind kasi sasakyan to. Hindi to laruan. Talagang magkakaroon tayo ng mga property damage pagka magkamali tayo rito, sabi ko. Sabi ko nga, di naman tayo perfecto. So ingat pa din, sabi ko pa, Dudong. Kasi pagod na rin. Pagod din yun kasi may mga time na tulad noong yung unang biyahe pa lang namin, mga ka-journey. Tapos ang sabi dun sa kusina ay wala silang tao na mag-a-assist pagdating doon. Sabi din, paano yan? Inano namin yung magaan lang naman. Magaan lang talaga naman siya kasi lang siya, 5.6 kilos ang bawat isang roll na para siyang yung bang tawag nun, scissor wire ba? Sensor wire ba yun? Kalimutan ko pangalan nun. Basta nakarolyo po siya, magaan lang ang bawat kumbaga madali lang siyang i-unload. Siyempre sa dami din noon. Ngayon, ang sabi doon na mag-additional na lang sila. Di pumayag si Dudong. Si Dudong na lang ang nagbababa, tapos inaabot-abot ko rin kapag medyo malayo na doon sa loob ng inaabot-abot ko niya sa may pinakabukana ng sasakyan. Kasi aabutin na lang niya. Tapos minsan pag kung kaya kong ihagis ko doon sa tinulungan ko rin. Kasi magaang lang eh. Hindi naman ako nagbubuhat. Tapos ikinakamada lang naman yan dyan sa baba. Sa construction site po kasi yun eh.
Di, okay lang. Yun. Kaya yun siya pagod na yun kahapon. Kaya nung mag-charge na kami, gabi na, alas 7. Sobrang init pa. Yung init, grabe kasi. Yun ang dahilan nga kung bakit niya papaandar rin sa sasakyan kasi gusto magpa-aircon muna. Yun nga lang, nagkamali siya. So, experience talaga. Sabi ko, dami ka pang ma-experience, napakarami pa. Mga kailangan mong pag-aralan. Yung pagsingit-singit kasi marunong na siya magmaniho mga ka-journey. Parang sumasabay na rin sa akin sa mga pagmamaniho eh. Sabi ko, minsan maharurot din, sabi ko, relax kasi kailangan yung sabi ko sa kanya, tinuro ko sa kanya, kailangan pag mabilis na takbo mo, kailangan alerto ang utak mo, isip mo kasi di mo alam kung baka bigla na mayroong ano dyan. Kailangan marunong kang bumasa sa harap ng kalsada o anong sitwasyon dyan sa kalsada. Kahit wala yan sasakyan dyan, walang tao dyan, harurot ka pero tingin-tingin ka sa magkabila, baka biglang may sumusulpot dyan yung mga iskinita o kanto-kanto o tuwid ang daan, maluwag, tapos may mga intersection dyan pala sa magigilid, yung mga maliliit lang hindi mo masyadong pansinin. Kaya nasabi ko kailangan ano ka dyan, matalas ang mata mo dyan kasi baka bigla-bigla may sumusulpot tao dyan, minsan hayop pa nga pag lalo na pang aparting probinsya, hayop bigla-bigla sumusulpot, tumatakbo o tapos mabilis ang takbo mo kung napangga mo yun, nakabayad ka na, bumalingtong ka pa, no? Yung mga kako yung maganon, pag maprobinsya, tandaan mo, mga probinsya, karamihan na tumatawid dyan, hayop. No, hayop, yung isang baka, kalabaw, kambing, bilang tumatakbo dyan sa gitna, kasi tatawid sa kabilang, pag mga probinsya po yung mga ganon yun ang karamihan dyan eh. Ingat ka dyan sa mga hayop, kasi may bigla-biglang tumatawid dyan. Tapos kung kailan humahataw ka, humaharurot ka, dahil kampante ka, dahil maluwag ang daan, straight, tapos bigla-biglang may tumatawid. Kailangan matalas ang mata mo dyan, sabi ko sa kanya. Tapos mabilis ang kamay mo, kamay, paa, mabilis, utak, mabilis. Sabi ko sa kanya, mabilis ang paa. Kumbaga pag medyo may preno naman eh. Tapos ano mo kaagad, kung kinakailangan mo, malogir mo kaagad, hindi yung nakabarurot ka imbis na preno na accelerator pa yung ano mo, yung silinador pa yung napakapakan mo kasi may mga gano'n natataranta. Sabi ko kailangan pag-aralan mo mabuti yan kasi dyan na yan, magiging driver ka talaga balang araw. Yun yung magiging hanap buhay mo, sabi ko kanya. At least kung driver ka, hindi ka na magbubuhat talaga ng talagang puwersahan, sabi ko sa kanya. Ano, alas 7 na mga ka-Johnny, wala pa sila. Parang wala yata ang balak na sunduin ako Gising na kasi naka-online ako. So yun po mga ka-Journey, babalikan po namin kayo, no? Hindi ako lang. So yun po mga ka-Journey ay ang schedule natin sa booking mga ka-Journey at tumawag sa akin si Dodong ay ano pa, tawag nito 10 o'clock pa, no? Sabi 10 o'clock. So hintay talaga tayo, no choice. Anong oras pa lang? 7:48, no? 8, 9, 10. So mag-edit na lang ako mga ka-Journey. So maraming salamat po sa mga nakasubaybay sa partial work yung tawag ko dito. Hindi naman to pang matagalang trabaho talaga kasi di pa naman natin alam yan kung anong magiging siste mga ka-Journey. So pansamantala habang nandyan pa yung L3, no? Habang nandyan yan ay ipabiyahe ko yan kasi siyempre kahit pa paano may dividendo din naman ako mga ka-Journey, mayroon din naman ako nyan
babiyahe ko yan mga ka-journey, kung hanggang saan man yan. Kasi sabi ko nga sa inyo mga ka-journey ay yan ay hulugan, ano po. Ang totoo ano yan, may tenga sila. Medyo ano talaga, pati ako medyo na ano dyan. Sabi ko, huwag mawala ng pag-asa, tuloy lang, tuloy ang ating trabaho. Kilos lang tayo sa abot ng ating makakaya, kung hanggang saan natin kakayanin. Karga tayo, biyahe tayo, sabi ko. Kasi kung di natin ibiyahe yan, mas lalong malala mga ka-journey. Simula kasi nung dumating yan, hindi talaga nakabiyahe ng maayos yan. Pasulpot-sulpot lang yung biyahe, yung siludong lang din ang nagmamaniho. Hindi talaga totally nakakalayo at nakakabook tayo ng mga malalayo. So malalapit lang kasi nga hindi pa siya ganong bihasa. Nung ang naging problema pa nung in-apply nila sa Lalamove ay naban yung application, no, na hindi na tayo tinanggap doon, na baka ulitin sana, no, hindi na tayo pinayagan doon. Yun ang sabi sa akin kasi hindi ko naman alam yun kung hindi nila sinabi sa akin, wala rin akong alam na naban. Pero sa pagkakaintindi ko sa mga ganun talaga, pagka hindi mo talaga yan nag-apply ka tapos hindi mo rin naman pala maibiyahe agad-agad, ay ibaban ka talaga doon mga ka-journey. Yun ang pagkaintindi ko rin. Hindi nga ako nagkamali dahil kala hindi naman naibiyahe yun. Ang problema ngayon, nagkaroon sila ng tenga na bayarin. Kaya ngayon kami, naghahabol kami ngayon. Naghahabol talaga kami ngayon. Kaya nga sabi ko, kung hanggang saan man aabot ito, basta babiyahe at babiyahe ako. Siyempre, kailangan ko rin kumita pag wala na, edi wala na rin. Ganun lang naman yun Pero hanggat meron, mabiyahe ako. Yun. So ngayon, ang naisip ko naman mga ka-journey, kung sakali kung ano man ang magiging takbo dyan sa kanilang unit nila, kasi unit man nila yan, hindi man akin yan. Kung ano man maging resulta dyan, i-try ko mga ka-journey na magbiyahe ako ng truck. Subukan ko lang. Kung tatanggapin ako, kung matanggap ako, di salamat. Kung hindi, di salamat pa rin. Pero hindi ako ngayon, takot na sumubok. Malay ba natin sa ganitong kondisyon ko, tatanggapin pa rin ako, di ayos. Basta itatry ko lang talaga. Pero kung hindi naman, di okay pa rin naman sa akin. Wala namang problema. Kailangan ko sumubok talaga mga journey. Hindi talaga ako pwedeng asa lang ako ngayon sa pag-YouTube, no? Kasi up and down ang system ng nakikita ko naman sa araw-araw Ngayon, medyo okay. Maraming salamat po sa inyo sa suporta po ninyo mga ka-journey, dahil nakikita ko naman medyo okay at paano yung mga uploads ko ngayon ay tinangkilik nyo po mga ka-journey. Thank you talaga. Napakalaking tulong talaga sa akin yan. Inaamin ko talaga ng totoo yan. Hindi naman ako kaipokritohan na lang sinabi hindi ko kailangan yung mga panonood ninyo. Talagang nakakatulong ng malaki sa akin yun. Lalo pa nga sa kondisyon ko nga na hindi na ako makakatrabaho talaga ng sabi natin pag sinabing mag-apply agad-agad makapasok, hindi na nga po kumbaga patsambahan na nga lang kung makapasok tayo, talagang patsambahan na lang. Pero sa ganito nga ngayon, dahil nga unit man nila yan, wala naman requirements na yun, naka-extra tayo sa madalit sabi. Pero hindi ako magsasawang sumubok mga ka-journey, no? Sabi ko hanggat may lakas talaga ako, nakaya ko talagang imaniho yung sasakyan, gagawin ko talaga. Pero sa ngayon, dyan muna kami. Hindi ko pa alam kung anong magiging kahihinat nandyan sa unit nila, no? Kasi nakikita ko talaga yung tinga nila, pag di pa nila ma-recover yan, nahiwan ko lang. Mas maganda yung ipagpauna ko na sa inyo, kasi nalaman ko lang din naman nung isang araw lang na
may tenga pala sila. Akala ko rin na nakapag bayad sila, may tenga pala. Ngayon ay matatapos na naman tong buwan na to, di magdadalawa na. Yun ang masaklap ngayon, mga ka-journey. So sabi ko sa kanila, huwag kayo mawala ng pag-asa. Malay natin, papayag naman ng mauna mo na yung isang buwan, tapos isunod na lang yung isang buwan. Malay natin, nasa inyong pag-uusap yan. Kasi mayroon naman silang kausap niyan kasi hindi na sa kasa yan sa tao na lang kasi nga salo yan nasa kanilang pag-uusap yun kung ano ang magiging seste. Basta ako, hanggat nandyan yung unit ay ibabiyahin namin yan, mga ka-journey, sa abot din ang aking makakaya. Siyempre nagdidepende lang din ako sa aking kalusugan ako. Basta kaya, hanggat kaya ko, malakas ako, kondisyon ng aking katawan sa araw-araw, ibabiyahe ko po yan. Pero huwag po kayong mag-alala, mga ka-journey. Puspusan din naman pag-iingat ang aking ginagawa. Sasakyan aircon naman, malamig, kasi hindi naman siya matagtag kasi yung L300 na bago pa kasi yan walang katagtag-tagtag, tapos parang kotse lang din siyang gamitin, so safe naman ako. Tapos sa mga pagbubuhat talagang inano ko rin kasi hindi naman obligahan yun kung ako talaga magbubuhat kung may mga time na abot-abot lang ganyan, pero pagka medyo mabigatan na hindi talaga ako pwede. Tsaka hindi rin ako pinapabuhat ni Dudong. Hindi rin ako pinapabuhat ni Dudong. Huwag ka magbuhat pa. Kasi ang atin talaga dito taga lang, kumbaga tanggap, baba, no? Pick up, tapos drop off. Yun lang naman ang aming hindi na namin problema yung saan namin ikakamada, saan namin ilalagay. Hindi namin trabaho yun. Pero halos naman karamihan ganun hindi na talaga kami ang pagdating doon sa customer, kami pa ang mag-a-unload, kami pa ang hindi na. Maring tutulong-tulong kami, pero hindi kami obligado, no? Kaya wala pong dapat alalahanin sa akin, mga ka-journey, kasi ako nag-iingat talaga rin ako siyempre. Kalusugan ko to nakataya wala pong dapat ipag-alala, mga ka-journey. Kasi pagka talaga naman nakikita kung mabigatan ng mga pangarga, hindi na talaga ako galaw dyan. Kasi ayaw rin akong paggalawin ni Dudong Huwag ka magbuhat pa, akong bahala. Kung sakasakaling kailangan ng tulong, akong bahala. Pero hindi natin obligado na tayo ang didiskarga dyan sa mga pangarga. Hindi tayo obligado. Yan. So safe naman po. So hanggang dito na lang po, mga ka-journey, habang ako'y naghihintay sa ngayon, biyahe namin ngayon, kasi 10 o'clock pa daw siguro maaari nakakuha ng asiro-sira ng booking, so 10 o'clock pa raw ang schedule. So habang tumatakbo kami niyan, may mga papasok naman na yan may mga papasok na mga bookings, doon na lang uli kami kahapon kasi dapat yung biyahe namin pa Muntinlupa, okay sana na biyahe yun na-cancel nga lang, dahil kung bakit kinancel din namin, kami mismo nagpapa-additional kami, hindi pumayag kasi nga ang nung tinawagan kung saan ang location ganito, tapos mga pangarga, ang sabi ay refrigerator lang na 5 feet, maliit lang, mababa lang, kaya nga itayo doon sa loob ng L3 kasi mababa lang Ngayon ang pagdating namin doon, sandamukal pala ng mga gamit kasi lipat bahay pala sila. Naku, hindi pagkakasya dito sa L3 yan. Akala namin kasi kuan lang yung refrigerator lang, hindi pala. So wala kaming magawa kundi cancel na lang natin to kasi hindi alam, babalikan ba namin yan. O kaya mag-additional kayo, pilitin natin isisiksik lahat yan kung alin ang pero sa abot lang ng maisakay dyan. Yun lang ang amin. Ayaw rin nila mag-additional, o di wala, cancel na lang tayo. So hanap kami di bang booking. Yun, nakakuha kami ulit ng Valenzuela. May Kawayan to Valenzuela lang, o di ayos.